left me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he lay to walk in and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion he has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there a song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Come thou fount of every blessing, to my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melody sonnet, sung by flaming tongues above. Well, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Malamang ibang mga kapatiran natin is on the way. Pero kahit lang mga kapatiran nagsabi na sila daw ay aatin ngayon. At alam natin ay every Sunday is still an adjustment Sunday. Hindi pa rin tayo sanay sa ganitong kalagayan. Lalo na po, dadagdagan sa kalagayan sa konstruksyon sa loob ng ating bahay-sambahan. Ang ating mga nakapatiran na sa mga bahay-bahay, hindi niyo po kita ang itsura ng church natin ngayon. Pero it looks like a construction site. Pero salamat sa Panginoon na pwede pa rin tayong tumuon ng pansin ang ating atensyon sa pagsamba sa ating Panginoon. At alam po natin na ang templo ng Diyos ay hindi ang gusali. Ang templo ng Panginoon, kagaya ng ating napag-aralan, we are the temple of God. Sabi ng salita ng Diyos sa ating nakatahan ng Panginoon
At kung tayo ay nagtitipon-tipon sa pangalan ng Panginoon, ay siya'y naririto sa ating kalagitnaan, sa ilalim man yan ng bubong ng napakagandang bahay-sambahan or under construction na bahay-sambahan or sa ilalim ng punong mangga na handoon ang presensya ng Diyos. Tayo ho ay dadako sa ating Sunday School and we hope and pray na tayo ho ay handa. Kagaya ho ng mga taga-Berea, they are ready, have a ready mind to listen to the Word of God and they search the Scriptures daily if those things were so. And also, ang ating mga kapatirang nasa mga bahay, I hope na kayo po ay handa, hindi nagpuyat kagabi, para ho attentive ang ating kaisipan sa ating pong pag-aaral, pagsamba sa Panginoon ngayong umaga po ito. So tayo ho ay magsimula sa pamamagitan ng pag-awit ng ating Books of the Bible. Magandang umaga po sa lahat. Samparan natin mga Bible sa Table of Contents. Song number 101. The Bible Stands. Is true, our God.
Ayan, magandang umaga po sa bawat isa ho sa atin at tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na meron tayong pagkakataon na magtuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating ilang mga kapatiran ay malugod nating welcome back sa atin hong bahay-sambahan at pagpasensyahan niyo na ho, patuloy nating sinusubukang mag-improve sa atin hong mga ministries kagaya ho ng ating online streaming at tingin ko ho ay itong bagay ho na ito nakakatulong para mas marinig ng mas maayos ng ating mga kapatira. At kung nakakatulong ho, please do let me know kung mas maayos ho ang audio. And last time ho, nung Friday, sa Time in the Word, kung napansin nyo, medyo mas malinaw ng kaunti. Ito ho yung ginamit natin at sinubukan din ho natin yan ng kaunti kahapon. At hopefully, it will help at sa atin hong mas malinaw na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero dahil ito ay may kurdon, medyo mas limitado ngayon yung galaw ko. So nevertheless, tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga technologies, gadgets na available. Can you just imagine 10 years ago, kung nangyari itong pandemic na ito 10 years ago, napakahirap yung mga online streaming na kagaya ho nung ating ginagawa. So tayo ho ay nagpapasalamat pa rin sa providensya ng Panginoon. So tayo ho ay dadako sa ating Sunday School at sa atin hong mga kaibigan na nakatutok online. Ito ho ay as the very title itself, School on Sunday. School, ibig sabihin mag-aaral, Sunday, araw ng linggo, at ang ating pinakapaksa ay walang iba kung hindi ang mga bagay patungkol ho sa salita ng Panginoon. Tayo ho muna ay manalangin sa Diyos bago ho tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong umaga. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli nagpapasalamat kami, nagpupuri kami, aming binibigyan ng papuri ang iyong pangalan. Tunay, ikaw ang karapat-dapat tumanggap lahat ng pasalamat, lahat ng pagdadakila. Sapagkat tunay, O Diyos, ikaw ay sumagana sa biyaya mo sa amin. Lalo't higit, Panginoon, ang iyong biyaya na sa amin na nagligtas sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. O Ama, aming hiling ngayon na gabayan mo kami, tulungan mo kami, samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan. At Lord, hiling namin na hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagaganap ng iyong mga salita. At ang mga matututunan namin, Panginoon, ay hindi magpayabang, kung hindi lalong magpakumbaba sa amin sa pagkamangha sa dakilang Diyos na meron kami. Muli, Panginoon, ikaw po ang magpala sa bawat isang naririto sa bahay-sambahan. And then, Panginoon, sa aming mga kapatiran na sa mga bahay-bahay, tulungan mo sila, Panginoon, na tunay na makapagtagumpay, na maituon ang puso't isipan sa pag-aaral ng iyong salita. Muli, ikaw lamang po ang maitaas sa lahat ng aming gagawin sa buong umagang ito at sa buong maghapon, O Diyos, maging sa mga gawain ng pagsamba sa iyo. Lahat ng ito ay aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So again, mga kapatid, sa mga nasa bahay, please do let me know kung nagwo-work yung ating home mic. Brother Gab, could you please sit here para tignan mo rin, monitor mo kung ano yung nangyayari sa atin home. And kung mayroong problema, kung anong alam mong pwedeng pindutin, ay pindutin para makatulong. Okay, ang atin home pinag-aaralan sa ating Sunday School ay Fundamentals of Christian Faith. Pag sinabing fundamentals, these are the basics. These are the foundation. These are the building blocks. These are the, kumbaga, 1, 2, 3, ABC. At kahit anong gawin ng bata, kung hindi niya matututunan ng basic, ay mahihirapan siyang mag-forward sa mga advanced na bagay. At kaya ho natin ito sinimulang ang pag-aaral. If you remember, mga kapatid, nag-celebrate ng, though hindi natin masyadong naramdaman, nag-celebrate ng 10 years church anniversary ang JCBC. At tayo ho'y mga nasa bahay-bahay nung nag-celebrate tayo, and that is very, very abnormal ho sa ating kalagayan. At atin ho sinadya na ito balikan ang mga katuruan ng Biblia, sapagkat marami na ho mga bago na tao dito ho sa loob ng ating bahay-sambahan. At gusto natin ang mga Kristiyano ay maging matibay ang kanilang mga paa na nakatungtong sa hindi sa sinasabi lang ng pastor, kundi sa sinasabi talaga ng salita ng Panginoon. And we have tackled about the very basics of the doctrine about the scriptures or bibliology, patungkol sa Biblia. And I hope we are firmly
convinced that the Bible in its entirety is the Word of God. As nawa tayo ay kumbinsido na ang Biblia sa kabuuan nito, all Scripture, sabi ng Bible, is given by inspiration of God. Lahat talaga ay salita ng Diyos. And when we say it's given by inspiration, ibig sabihin God breathed. Inihinga, hindi hiningahan, kung hindi inihinga, ibig sabihin produkto mismo, galing mismo sa Diyos. At yaan ang ating hawak-hawak na Biblia. At sapagkat ito ay salita ng Diyos, it has inherent characteristics. Meaning, because God is true, His words are also true. Inerrant, hindi nagkakamali, walang mali na sinasabi ang salita ng Panginoon. So, lahat ng ating pag-aaralan sa salita ng Diyos, sa tamang pagkaunawa, sa tamang interpretasyon, ito ay totoo. At tayo ho ay makakasigurado na namatay yung tablet ko. Tayo ho ay makakasigurado na ito ho ay may katotohanan. At ang ating hong pinag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay walang iba kung hindi ang katotohanan na ang Diyos o merong Diyos. Yun ang sinumulan natin nakaraan. We are studying about theology proper, and we began in the truth of there is a God. Meron talagang Diyos. Actually, dalawa lang ang possible na alternative. Well, actually, tatlo. Una, either maniwala ka na basta nahandyan na lang lahat ng bagay, all things are eternal, or merong eternal being na lumikha ng lahat ng bagay, or lahat ng bagay na ito ay nag-evolve. Well, the belief ng lahat ng bagay ay basta eternal na lamang ay walang basihan. Ang evolution, nakita natin last time, it is a theory and not science. Hindi papasa sa basic steps of science. Hindi naoobserbahan, walang ebidensya, hindi nauulit. At ito ang tinuturo sa mga bata. At nakita natin yung kadelikaduhan na mayroong mga tao na sinusubukang pag-isahin ang paniniwala sa Diyos na lumikha at paniniwala sa evolution theory, and that is the position na tinake ni Pope Francis ng Roman Catholic Church. Nevertheless, mga kapatid, nakita ho natin na ito talaga ay hindi maaari sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos sa kauna-unahang aklat, sa kauna-unahang talata, anong sabi? In the beginning, bang! Hindi. In the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi sinabing in the beginning, God created matter and then matter evolved. No. God created the heavens and the earth. And we believe in the literal 6 days creation. Pero di ba 7? Well, sa 7th day, nagpahinga ang Panginoon. Nilikha niya ang lahat ng bagay in a literal 6-day, 24-hour literal 24-hour day creation. So yun ho ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So I hope na alala natin yung mga bagay ho na yan. At how can we know that God exists? Binigyan natin ng ilang mga punto ho ito. Una, evidences from the Scripture. Maliwanag sa salita ng Diyos. Dinideklara, hindi pinapatunayan, dinideklara ng salita ng Panginoon na merong Diyos. Pangalawa, evidence from the creation, yung mga nilikha ng Panginoon. Buksan lang natin sandali sa Romans chapter 1. Romans chapter 1. Romans chapter 1 and verse number, subulan natin sa verse number 19. Subulan sa verse 18. Romans chapter 1, verse 18. Ano po ang sabi? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man or men who hold the truth in unrighteousness. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them.
For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So the invisible things of God are clearly seen. At isang example nga ho natin dito ay isang painting. Pag nakita mo ang isang doon ho sa Tagaytay, nahandun yung tinatawag na puzzle mansion. Napuntahan ng ilang mga young people ho natin. At nahandoon ang pinakamalaking puzzle sa buong mundo. As in, paano ba? Halos kalahati ng dingding ng church natin. Halos ganyang kalaki. Binuo. Pag tinignan niyo yung puzzle na yun, ito'y binuo ng isang babae. Anong sasabihin niyo? Ang babaeng ito ay may mahabang ano? Ano ho? May mahabang pasensya. Nakilala niyo na ho ba yung babae? Nakausap niyo na ba? Nakita niyo na ba siya? Hindi niyo pa na siya nakilala, hindi niyo pa siya nakausap, pero sa pamamagitan ng bagay na ginawa niya, maliwanag niyong nakikita na itong babaeng ito ay walang ginagawa sa buhay. Hindi. Mahaba ang pasensya para bawiin yung libu-libong piraso ng puzzle na yon. And in that illustration, I would like us to see na pag tumingin tayo sa paligid ay mamangha tayo, maliwanag nating makikita ang karunungan at kapangyarihan at kadiyusan ng ating Panginoon. So again, ang mga bagay na ito ay maliwanag. Verse 21, because that when they knew God, they glorified Him not as God. So, hindi natin sinabi yung katotohanan na kahit yung mga taong nagtatanggi na mayroong Diyos, alam nila na mayroong Diyos. Dahil kung di nila alam na mayroong Diyos, ano yung tinatanggi nila? Alam nila, they have that idea at maliwanag sa kanila. And then, kahuli-hulihan, isa sa mga evidence, we have the inner sense. Man has the inner sense of God. Yun yung sinabi natin. Ang Diyos ay naglimbag ng katotohanan, ng kanyang katotohanan sa puso ng tao. Nilikha ng Diyos ang tao bilang mananambahan. Kahit na nasa bundok, kahit nasa syudad, ang taong nakapag-aral o hindi nakapag-aral, tumitingin na mayroong mataas na lumalang. Ano man ang pananampalataya, they look up to a being that is higher and more powerful na lumikha ng lahat ng mga bagay. So yan ho ay present, ano man lengguwahe sa amang bansa, yan ho ay karaniwang natatagpuan sa mga tao. So those are the evidences. Now, kung sakali na meron tayong kausap, syempre, pag Bible ang tinignan mo, sasabihin niyang merong Diyos. Huwag mo gamitin ang Bible. Huwag mo gamitin ang Bible. Mas pag wala ang Bible, walang Diyos. Sasabihin nilang gano'n. Well, malinaw nang sinabi ng salita ng Diyos. Pag tumingin tayo sa paligid, ito ay nagsusumiga. Buksan pa natin sa Psalm 19. Sa Psalm 19. Psalm 19, verse number 1. What? The heavens declare the glory of God. Nakita niyo ho ba? The heavens declare the glory of God. And the firmament showeth His handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. And there is no speech nor language where their voice is not heard. So, ang kalangitan na ginawa ng Panginoon, and in effect, all things na nilikha ng Diyos, they declare the glory of God. Inihahayag nito ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, sa madaling salita, kung merong tao, hindi, wag isarado mo yung Biblia mo, pag-usapan natin, meron bang Diyos? Siyempre, pag binuksan mo ang Bible, bias yan, sasabihin na lang gano'n. Well, isa sa pwedeng puntahan ng Kristiyano ay ang mga bagay na ginawa ng Panginoon para makita at nagpapakilala sila na meron. Sa madaling salita, ito yung sinasabi ng Psalms, naghuhumiyaw ang sannilikha. Merong dakilang Diyos na lumalang sa akin. So, believers can legitimately go to the created
things at makikita at mahahayag ang kapangyarihan at ang katotohanan na merong Diyos. Though our primary authority is not the observable creation, but the Word of God. Ngayon, kung nire-reject ang Word of God, we can go to observable creation and try to make them think. Just challenge. Alam niyo, isa to sa natutunan ko ho. Pag kinontra mo yung kanyang paniniwala, maglalagay yan ng mga pader. At magtatalo lang kayo. Isa sa magandang gawin ay ito, magtanim ka ng question. Hamunin mo siya. Kasi kung binsido siya eh. Hamunin mo siya at magtanim ka ng question. At pag nagtanim ka ng question, aandar ang kanyang kaisipan. Hamunin mo siyang pag-isipan mo to. Tignan mo to. At kapag, alam niyo ho yun, kapag ikaw ang nagsabi sa kanyang merong Diyos, hindi niya tatanggapin. Pero kapag tinignan niya, at dahil nagkaroon ng question, tinignan niya at nakumbinsi siya, mukhang meron niyang Diyos. Kahit hindi mo siya kausapin, yun ay malakas na gagawa sa kanyang buhay at kaisipan. So ano ho itong mga tinatawag na traditional proofs of the existence of God? Una, some call this cosmological argument. Cosmological argument. At medyo na-hint na natin to last time. At ito ay may kinalaman sa cause and effect. The argument simply states that everything in the universe must have a point of origin or the original cause. Lahat ng bagay ay merong simula. Si Brother Paul, nagsimula kay Sister Connie at Brother Boy. Si Brother Boy may pinagsimulan. At nanay ko may pinagsimulan. At yung pinagsimulan ng tatay ko, may pinagsimulan din. Anak ko niyo. At sa bandang dulo, darating tayo sa ano? Sa kauna-unahang tao. Okay? Pero sa evolution, hindi. Darating ka sa unggoy, darating ka sa bayawak, darating ka sa palaka, darating ka sa butete, darating ka sa amoeba, darating ka sa wala. Actually, pakinggan nyo ho, merong mga science book na nagsasabing nothing exploded. Wala. Pero sumabog. Paano sasabog ang wala? Pwede ba sumabog ang wala, Brother Arnold? Wala nga eh. Anong sasabog kung wala? Pero ganun sila kadesperado. Alam nila, hindi nila masagot saan galing. So pag tinrace mo ang lahat ng bagay, saan ito manggagaling? Saan ito magsisimula? Halimbawa ay aklat, manggagaling ito sa isang may akda. Halimbawa ang relo, manggagaling ito sa watchmaker, ang sasakyan sa car maker. Paano ang lahat ng ito? It came from the Creator. At kung ipipilit nila na merong sumabog, saan galing ang sumabog? Wala silang sagot. Pero maliwanag na ang sagot ay merong simula. Sige, okay. Agree tayo doon. Hindi po pwedeng walang simula. Yes? Cause and effect. Sa'yo, ang simula, sumabog. Sa akin, ang simula, merong Diyos na makapangyarihan at matalino na lumikha ng lahat ng bagay. Now, tingnan natin, ano ang mas lalapat sa realidad? Anong mas lapat sa realidad? At dito pa papasok ang isang magandang argumento na pwedeng sabihin na tinatawag ng iba na teleological argument. Hindi theological, hindi theology. Teleological argument. It means argument from design. May disenyo. Okay? Paniniwala mo, may sumabog, and wala. Paniniwala ko, merong Diyos na makapangyarihan at matalinong lumikha ng lahat ng bagay. Tumingin tayo ngayon sa paligid. Anong makikita mo? Makikita mo bang may katalinuhan? Makikita mo bang may disenyo? Makikita mo ba na merong matinding, napakatinding disenyo ang lahat ng bagay? Para lumitaw ang lahat ng ito, kailangan ng matinding karunungan.
Hindi ho mga bagay na sumabog lamang. Sabi nga ho nung isang apologist, nung World War II, milyong-milyong bomba ang sumabog, lahat yon sumira, walang bumuo. Walang nagawa. Pero sasabihin nila, may isang sumabog, tapos ito ang lumabas. Ano ang percentage nun? Nakakuha niya ho? At pag tumingin tayo sa mga bagay-bagay sa paligid, makikita ho natin ang lahat ng ito ay may disenyo at lapat na lapat. Bigyan natin ng isang malapit na halimbawa. Tingnan ho natin yung ating mga kamay. May disenyo. Subukan tanggalin yung hinlalaki. At subukan yung uminom ng Coke. Pero, may disenyo. Ang mata natin ay may disenyo. Ang ilong natin ay may disenyo. May buhok sa ilong. Yung buhok na yan ay hindi para paktihin lang yung ilong. Kung hindi, yan ay sumasala. May disenyo. Ang lahat sa katawan ng tao ay may disenyo. Mga kapatid, alam nyo, isa sa mga inisip kong ipundar ng church, air purifier. Maglalagay tayo ng 1, 2, 3, at least 4 na air purifier. Mga aabot yun ng mga 16,000 para malinis ang hangin. So tingin nyo, bakit? Paano nalilinis ang hangin? Alam nyo paano lumilinis ang hangin? Saan mas sariwa ang hangin? Sa probinsya o sa syudad? Bakit? Kasi mapuno. Anong sumasala ng hangin? Ang mga puno, ang dahon ng puno. Ina-absorb ang carbon dioxide at ang byproduct, oxygen na kailangan ng lahat ng buhay. Aksidente? Oh, mga kapatid, isang malaking sabi nga ho, sabi ng isang scientist ang nagsabi nito para maniwala ka na aksidente ang lahat ng ito, na kailangan mahulog sa pinakasaktong-saktong mga kalagayan. Para daw ikaw ay may baril, at sisipatin mo ang isang target. Alam niyo kung gano'ng kalaki? 1 square inch. Ang target mo, ganitong kalaki lang. May baril ka. Pero ikaw, ang layo mo ay milyong-bilyong kilometro ang layo. Tatamaan mo na isang bala lang, Brother Arnold. Hindi baka hindi mo makita. At ang sasabihin itong mga taong ito, tinamaan sa isang sabog. At lumabas ang lahat. Mga kapatid, ang punto ay ito. Pag tumingin ka sa paligid, may disenyo. Bakit bilog ang gulong? Bakit bilog ang gulong? Para gumulong. May nagdisenyo niyan. Kung square yan, bawat biyahe na mo to, kung square, hindi ubra. May nagdisenyo. Lumabas na lang? Hindi. O mga kapatid, pag tumingin tayo sa paligid, bigyan natin ng halimbawa. Meron tinatawag ang mga scientists na fine-tuning of the universe. Alam niyo yung fine-tuning? Para bang ang mga gitara, may mga gitarista na ting ting ting. Sa tenga mo, pare-pareho lang naman. Pero sa tenga ng gitarista, ting 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 ting. Oh, naputol tuloy. Meron fine tuning. Tamang timpla. Magbigay tayo ng halimbawa. The fine-tuning of gravity. Alam niyo, sabi ng mga scientifico, kung ang gravity ay nabago, yung gravity sa unit, kung nabago ang pull of gravity ng just 0.1
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, and 1. Hindi magagawa ang lahat ng, hindi posible ang lahat ng ito. Nakuha niyo ho yun? Konting pagkakaiba lang. At nasaktuhan ng isang sabog. Ang galing ano. Isa pa. Calculations indicate that a strong nuclear force, the force that binds protons and neutrons together in an atom, had been stronger or weaker by as little as 5%, life would be impossible. Alam niyo yung, ang bubuo sa matter ay molecules. Ang bubuo sa molecules ay atoms. Ang bubuo sa atoms ay neutrons and protons. At yung neutrons and protons na yun, may gravitational pull yan. Nagdidikit yan nga. Hindi alam ng tao kung saan galing yun. Bakit sila magkadikit? Anong paliwanag ng Kristiyano? Bakit magkadikit? Nilikha siya ng Diyos na ganun. Na mabago man lang daw yung gravitation, yung force na yon ng 5%, hindi pwede ang buhay. Hindi uubra ang buhay. O mga kapatid, it just shows na merong Diyos na matalino at makapangyarihan na lumalang ng lahat ng bagay. So narito ang isang tao, hinamon ka, ay di, sarado mo ang Biblia mo. Okay? Pareho tayo nag-argue. Hindi tayo naniniwala na basta nandiyan na lang lahat ng bagay. Ang paniniwala mo, nagsimula yan sa sumabog. Ang paniniwala ko ay mayroong Diyos na makapangyarihan at matalino na disenyo ng lahat ng bagay. Kung lumalang ng lahat ng bagay na may disenyo. Tumingin tayo sa paligid, may disenyo o wala? Meron. Ano ang mas lohikal na paniwalaan? Ano ang mas lapat sa realidad? May sumabog at lumabas ang lahat ng bagay o may Diyos na makapangyarihan at matalino na lumikha ng lahat ng bagay sa saktong kalagayan? Isa pa ho ay ang life argument. Ano ibig sabihin ng life argument? Life begets life. Ang simpleng argumento na ito ay nagsasabing ang buhay ay hindi pwedeng manggaling sa walang buhay. Ako ho ay nagluluto. At yung mga niluluto ko, karaniwan walang buhay. So, ano ba natin nagluluto ng buhay? Malamang, yun ay pinapatay muna. Diba? Kinakatay muna yung baka, kinakatay muna yung baboy. Pero yung mga niluluto na yun ay walang buhay, at pag niluto mo, ano kaya kung isang araw nagluto ka, pinaghalo-halo mong mga bagay-bagay, pag bukas mo nung kaldero, merong buhay. No, pag nagsama-sama ka ng mga bagay na walang buhay, ang lalabas pa rin ay walang buhay. Mga kapatid, hanggang ngayon, sa advancement ng science, engineering, medisina, hanggang ngayon, hindi pa rin kaya ng taong lumikha ng buhay mula sa ngayong dating buhay. Yun na kayo mo. Nakuha niyo ho? At sasabihin nila, merong scientist dati na ganyan. Ba't hindi nila inuulit ngayon? At walang umuulit. Kasi alam nila, paliyado. Hindi ko lang kung maalala yung pinakapaliwanag. Yung eksperimentong ginawa nila ay meron pa rin talagang buhay, kaya merong resulta. Pag walang buhay, pinagsama-sama mo, wala pa ring buhay. Pero sasabihin ng mga scientifico na 14 billion years ago, sa dagat, nagkasama-sama ang tamang mineral, tamang nutrients, at tamang temperatura, at tamang hangin. You need oxygen. At mula doon sa tamang timpla, may lumabas na buhay. Ang galing naman yan.
Tapos, yung lumabas na buhay na yun, after millions and millions and millions and millions and millions of years ago, nanganak ng iba at nanganak ng iba at nanganak ng iba. Mga kapatid, pag titignan niyo yung evolutionary tree, kalokohan, mula sa single-celled organism, lumabas ang elepante, at mula din doon, lalabas ang unggoy, at mula din doon, lalabas ang tao, lumabas ang ibon, lumabas ang isda. Paano nangyayari yun? At hindi pa rin nila kayang ipaliwanag paano nagkaroon ng buhay ang walang buhay. Kung sa laboratorio hindi kayang sadyain ng taong matalino, sasabihin nila na aksidentihan. O mga kapatid, mas lamang pa rin, mas lapat pa rin sa realidad na maniwala sa isang matalinong Diyos na buhay. At dahil ang Diyos ay buhay, maaari siyang lumikha ng may buhay. Maaari siyang magbigay ng buhay. Dahil siya ay buhay. Isa pa ho is the moral argument. Moral argument. Ano ibig sabihin ng moral argument? Sabi ho ni Wayne Grudem, it begins from man's sense of right and wrong and the need for justice to be done, and argues that there must be a God, a moral lawgiver who is the source of right and wrong and who will someday mete out the justice to all people. Tama at mali. Saan galing ang tama at mali? Meron ho bang tama? Meron. Meron ho bang mali? Meron. Saan galing yun? Kung ang pag tinanong mo yung aso, meron bang tama? Ruff. Meron bang mali? Ruff, ruff. Wala sila nun. Yes? Ang unggoy, meron bang tama at mali? Wala rin. Tayong tao, saan galing ang kaisipang tama at mali? Hindi yan kayang ipaliwanag ng mga sayantipiko. Wala, hindi kaya. Kahit ang mga taong nasa bundok, nasa tribo, meron pa rin kaisipan ng tama at mali. Maaaring hindi kasing sinsin ng ating kaisipan, pero alam pa rin nila na nung nanay na maling iwanan yung kanyang anak, alam pa rin niya yun. Kahit nung nasa gubat. Bakit? Saan galing yun? Anong sabi ng Romans chapter 2? Buksan natin. Romans chapter 2, verse number 13. Romans chapter 2, verse number 14. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law. Did you hear that? They do by nature the things that are in the law. Ginagawa by nature, likas yung mga bagay na sa kautusan. At bakit daw? Paano nangyayari yun? This having not a law or a law to themselves which show the work of the law written in their hearts. May nakasulat na batas. Kaninong batas? Batas ng Diyos. So, pagdating sa sagutan, basta ang sagot lang ng evolution, may sumabog at nasaktuhan. Tsamba ba? Tsamba. Pero ang sagot ng Kristiyano, merong Diyos na merong Diyos na buhay, makapangyarihan at marunong, na lumikha ng lahat ng bagay, nagdisenyo ng lahat ng bagay. Siya'y buhay, kaya siya'y may kakayahang magbigay ng buhay. At siya ang naglagay ng kategorya ng tama at mali ng kanyang kautusan sa puso ng mga tao. Walang sagot ang evolution, may sagot ang Kristyanismo. Alin ang mas lapat sa realidad at lohika? Walang iba, mas lapat pa rin ang tinuturo ng salita ng Diyos na may Diyos na lumalang ng lahat. And alin ang mas magbibigay ng direksyon sa buhay? Sige nga, ang maniwala ka na dakilang aksidente ang lahat? Nako niyo yun?
Kung nagsimula sa dakilang aksidente ang lahat, hanggang ngayon, dakilang aksidente pa rin tayo. At kung tayo'y dakilang aksidente, anong dahilan? Walang dahilan. Tama? Pero ang katotohanan na mayroong Diyos na lumalang, at sa kanyang paglalang, meron siyang dahilan. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. He created all things for His pleasure. May dahilan. So muli mga kapatid, ito ho ay mas lapat sa katotohanan, mas lapat sa eksperyensya, mas lapat sa lohika. At kung maghahamunan sila ng ebidensya, merong mas ebidensya ang Kristyanismo kaysa sa evolution nila. Mga kapatid, ang tanging mahika, alam niyo yun, ang tanging magic sarap, ang tanging magic sarap ng evolution, kaya ito ay katanggap-tanggap sa iba. Alam niyo kung ano? Billions and billions of years ago. Yun. Mahabang oras. Bakit? Ang isip ng tao, nga naman, kung ganun kahaba ang oras, baka natsambahan. Again, yun ay pananampalataya. Hindi siyensya. Teorya, hindi katotohanan. Pero sad to say, again, tinuturo sa mga bata na bilang katotohanan. Kaya ho, ang mga magulang ay meron kayong responsibilidad. Bantayan niyo ho. Kahit online learning ngayon, bantayan niyo ho ang inyong mga anak. Please, wag niyo sanang gagawin. Sige anak, punta ka sa eskwelahan at matutunan mo ang lahat ng bagay. Basta ako, baon lang ang responsibilidad. No. Baka pag uwi niya isang araw, hindi na siya naniniwala sa Diyos. At dadalhin siya nun sa impyerno. Mga kapatid, tayo maging mapagbantay. So muli, tignan natin ang katotohanan na merong Diyos. Mas lapat sa rason, mas lapat sa siyensya, ang paniniwala na merong Diyos. Mas lapat, mas tama, mas katanggap-tanggap. So now, ang punto ay ito, ang Diyos na ito ba'y pwedeng makilala? Pwede bang makilala ang Diyos na ito? At isang bagay na maaari nating pagpasalamat sa Diyos at pwede nating gamiting rason para purihin ng Diyos ng buong buhay ay ang katotohanan na siya'y pwedeng makilala. Buksan natin sa daliho sa Jeremiah chapter 9. Jeremiah chapter 9. So titingnan natin ngayon ang paksa na the knowability of God. The knowability of God. That is our ability to know God. Are we able to know God? Pwede ba nating makilala ang Diyos? Bakit mahalaga ito? Sapagkat mayroong mga tao na, basta may Diyos. Kaya lang, masyado siyang mahiwaga. Masyado siyang mataas. Masyado siyang malayo. Kaya, hindi ko na, basta may Diyos, sapat na yun. Basta, meron mga tao, ganun lang ang pananaw nila. Basta naniniwala ako may Diyos. Kilala mo ba siya? Hindi, basta may Diyos. Mga kapatid, ito ho ang maganda. Pwede nating makilala ang Diyos. Jeremiah chapter 9. Ano po ang sabi ni Jeremiah? Verse number 23. Jeremiah chapter 9, verse 23. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he, what? Understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness and judgment and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. So from this text, we can clearly say that man can and must know God. Pwede at kinakailangang makilala ng tao ang Diyos.
Actually, sa tekstong ito, ang sabi, wag kang magmayabang, wag kang magmalaki na meron kang karunungan, na meron kang kayamanan, na meron kang kaluwalhatian. Kung meron kang pwedeng ipagmalaki sa iyong buhay ay ito, kung kilala mo at nauunawaan mo kung sino ang Diyos. O mga kapatid, isang napakagandang bagay kung kilala natin ang Panginoon. So muli, is malinaw na sinasabi ng Biblia na ang Diyos na dakila, ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, ang Diyos na pinagsimulan ng lahat ng bagay ay isang Diyos na maaari nating makilala. At ang tanging dahilan kaya natin maaaring makilala ang Diyos, kagaya nung pinag-aralan natin last time patungkol sa Revelation, is because God revealed Himself. Ipinahayag niya ang kanyang sarili, general revelation sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha at yung inner testimony, special revelation sa pamamagitan ng kanyang salita. And even in the aspect of salvation, we will only know God in a saving sense through His revelation of Himself. Maaari lang nating makilala ang Diyos. Maaari lang nating makilala ng tunay si Kristo, sampalatayanan si Kristo sa pamamagitan ng pag-reveal ng Panginoon, sa paghahayag ng Diyos, sa pagkilos ng Diyos. Buksan lang natin sandali sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? 2 Corinthians chapter 4. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ito. Verse 3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Ano daw ang kalagayan ng mga taong lost? In whom the God of this world, take note, small g, that is Satan, the God of this world, hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. Ano daw ang sabi? Binulag ng Diyos, small g, ni Satan, ang mga kaisipan ng mga hindi mananampalataya, para hindi nila makita si Kristo. Verse 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Verse 6, for God, who commanded the light to shine out of darkness, hath what? Shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Anong sabi? Ang ginamit ni Pablo na larawan ay kung paanong sa simula sa Genesis 1, ang sabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. At ang atin daw kalagayan, nung tayo hindi mananampalataya, ay binulag ni Satanas ang ating mga kaisipan na hindi natin makita ng ating Panginoong Kristo. And then, one day, ang Diyos ang kumilos at ang sabi ng Diyos, tinabaga sa ating mga puso't kaisipan, let there be light. Na para bang, pumasok ka sa madilim na kwarto at kinapa mo yung switch ng ilaw, wala kang makita, pero pagbukas mo ng ilaw, tumambad ang madaming kalat. Ang sabi sa verse 6, for God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts. God shined in our hearts. God caused light. Siya ang naggumawa para magkaroon ng liwanag. Anong para saan daw itong liwanag na ito? To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Anong punto? Na unless God shined, liban ang Diyos ang nagbigay ng liwanag, we will still be in darkness. So, ang punto ang Diyos pwedeng makilala at higit sa lahat napaka-importante maging sa mga kapatiran, mga kaibigan natin na sa mga bahay-bahay. Liban na ang Diyos ay magbigay liwanag. Dahil ang Diyos ay nagbibigay liwanag, pwedeng makilala si Kristo. Pwedeng makilala si Kristo. Now, let us just mention some, siguro, 1, 2, 3 important things about the knowability of God. So, maliwanag na ho sana. Pwede ba nating makilala ang Diyos? Yes!
Pero let me just give 3 truths about this. 3 katotohanan. Una, we can never fully know God. Okay, ang mahalaga doon ay yung salitang fully. We can know God, but we can never fully know God. At ang simpleng dahilan nito ay sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. Nakuha niyo po? Ang tao ay may hangganan. Ang Diyos ay walang hanggan. Para bang, naalala ko ho, nung kami ay nasa Amerika, pinuntahan namin yung kilalang Niagara Falls. Talaga naman, napakadaming tubig bumabagsak. As in, napakarami. Pinakamaraming tubig ko nang nakita yung bumabagsak. Yung mga falls na nakikita nyo patungong Baguio, ambun lang yun. Ambun lang yun pag kinumpara nyo sa Niagara Falls. Ulitin yun ng siguro 1,000 beses. Baka sakaling pumantay ng kaunti. Ngayon, yung dami ng tubig na yun, na tuloy-tuloy na bumabagsak, kaya mo bang sahurin ng isang baso? Lakihan natin ng konti, isang timba. Kaya mong ilagay lahat sa isang timba? Hindi, ano ho? Ang Diyos ay walang hanggan. Pwede ka makakuha ng tubig, pero hindi mo mailalagay lahat doon. Ang Diyos na walang hanggan, pwedeng makilala ng tao, pero hindi lahat malalaman, makikilala ng tao dahil ang tao ay may hangganan excuse me, at ang Diyos ay walang hangganan. Ang sabi ng Psalm 145 verse 3, mayroon yung tingnan. Psalm 145 verse 3, great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Dakila ang Diyos at dakilang marapat dakilang papurihan, at ang kanyang kadakilaan ay hindi masasagad, hindi unsearchable, hindi mo malalaman ang kabuuan, sapagkat siya ay isang dakilang Diyos. Anong reaksyon ni David sa katotohanan na ang Diyos ay nasa lahat ng dako? Ang sabi niya sa Psalm 139 verse 5, thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain unto it. Here is King David, one of the godliest man that ever lived. Ang sabi niya, patungkol sa Diyos, no, hindi ko maaabot ang kabuuan. Pwede ba nating makilala ang Diyos? Yes. Pwede ba natin malaman ang lahat-lahat patungkol sa Panginoon? No. Why? Simply because God is infinite and we are finite. Ang tawag ho nito sa theology is the incomprehensibility of God. We cannot know God in His fullness. Mahalaga yung bandang dulo. We can know God, but we cannot know God in His fullness. Kaya yung taong magsasabi, hindi, alam ko na lahat patungkol sa Diyos. Alam mo agad, it's either nagyayabang lang siya, nagsisinungaling siya, o hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Pangalawa, patungkol sa knowability of God, we cannot know God fully, but we can know God truly. Hindi natin makikilala ang Diyos sa kabuuan, pero makikilala natin ang Diyos ng tunay. Babalik ako sa Niagara Falls. Kumuha ka ngayon ng isang timba. Sinubukan mong sumalok ng tubig. Nakuha mo ba lahat ng tubig? No. Pero pagpasok mo ng timba, anong nakuha mo? Peking tubig? Nakakuha ka ng totoong tubig. Yes? Di mo nakuha lahat? Pero nakuha mo, totoo. And with that, gusto ko makita natin,
Yes, hindi natin makikilala ang Diyos sa kabuuan dahil siya ay napakadakila. Pero sa mga pagpapakilala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, pagpapakilala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, ang ating mga malalaman patungkol sa Diyos ay mga totoong bagay. Tunay na bagay. Now, nais ko lamang maging maingat tayo. Ang ating source ng pagkakilala sa Diyos ay ang kanyang kapahayagan. Walang iba kung hindi sa pamamagitan ng kanyang salita. Mag-ingat ho tayo sa mga mere speculations. Ano yung speculation? Speculation lang. Tingin ko ang Diyos naman No. Mag-ingat tayo sa ganun. Hindi yung tingin ko. Tignan natin. Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol sa Diyos? So we can know God, we cannot know God fully, but we can know God truly, and lastly and very important, we can know God personally. We can know God personally. Pwede mo bang makilala si Rizal? Yes! Magbasa ka ng mga bagay patungkol kay Rizal. Magbasa ka ng biography ni Rizal. Magbasa ka ng mga nasulat patungkol sa kanya. May matututunan ka. Si Rizal, isa sa mga tumatak sa akin, si Rizal pala, medyo may pagka-chick boy. Minaster niya ang Japanese language, kung hindi nagkakamali tanda, kundi 3-6 months. Minaster niya ang Japanese language para may ligawang Haponesa. Ang ginakatuluyan. Medyo marami-raming babae sa hindi ko sinasabing napakadami. Medyo may pagka-chick boy si Rizal. Alam natin, siya'y matalino, yes? Kahit sa Indonesia, siya'y tinitingnan na mataas na isang napakatalinong tao. Pwede natin makilala kahit paano si Rizal. Pero hindi mo pwedeng puntahan si Rizal sa bahay niya at katukin, Rizal! Ay, kamusta ka? Gusto ko lang makipagkilala, pare. Hindi pwede yun. Ito ang pagkakaiba pagdating sa pagkakilala natin sa Diyos. Pwede ka magbasa ng mga bagay patungkol kay Rizal at makilala siya at makakuha ng impormasyon. Mga kapatid, pagdating sa Diyos, hindi lang pwede mong basahin ang Biblia at makakuha ng impormasyon patungkol sa Diyos. At yes, in that sense, kilala mo ang Diyos. Pero higit pa doon, pwede nating personal na makilala ang ating Panginoon. Na hindi siya isang Diyos na malayo at pwede ka na makakuha ng impormasyon. Kundi isa siyang Diyos, isang Diyos na nagkatawang tao at tumahang kasama natin. At pwede natin siyang makilala at pwede tayong magkaroon ng, alam niyo ho, ito ang isang bagay na malayong-malayo sa totoong Kristyanidad sa Islam. Sa Islam, hindi mo pwedeng makilala si Allah. Sa Islam, hindi ka pwedeng magkaroon ng personal na relasyon kay Allah. Baguhin ko yung statement. Sa Islam, pwede ka magkaroon ng impormasyon, in that sense, makilala mo si Allah. Pero sa Islam, hindi ka pwede magkaroon ng personal na relasyon kay Allah. Pero sa Kristyanidad, ang sabi ng Biblia, tayo ay inampon ng Diyos sa kanyang pamilya at tayo ay kanyang mga anak at siya ay ating ama at nakatahan sa atin ng banal na Espiritu, kaya tayo tumatawag sa kanya, Abba, Father. Meron tayong buhay na relasyon. Meron tayong personal na pagkakilala. At yun ay sa isang tunay na Kristiyano. So isang hamon ho, maging sa ating Sunday school, maaaring alam mong merong Diyos at naniniwala kang merong Diyos. At maaaring may impormasyon ka na ang Diyos na ito ay banal at nagsugo siya at siya'y banal at galit sa kasalanan, ngunit nagsugo siya ng tagapagligtas ang kanyang bugtong na anak at namatay siya sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan at muling na maaaring alam mo lahat ng impormasyon na ito. Pero meron ka bang tunay at personal na relasyon sa Kanya? Kilala mo ba siya bilang iyong ama?
Sinampalatayanan mo na ba ng tunay si Kristo? At magkaroon ng isang personal na pagkakilala sa Diyos. At mga kapatid, sa ating pag-aaral patungkol sa Diyos, hindi lang ito padamihan ng alam. Kundi ang goal natin ay mas lumalim pa ang ating relasyon sa Kanya. Mas makilala pa natin siya, mas mamangha pa tayo sa Kanya, mas sumamba pa tayo sa Kanya, mas maging tapat pa tayo sa Kanya habang siya ay ating nakikilala. Mas mahalin pa natin siya. Hindi lang tumaba ang ating mga utak dahil nagkaroon tayo ng kaalam, kundi lumalim ang ating pagmamahal dahil lalo natin siyang nakikilala. Well, so much for our time. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa biyaya mo. Salamat po sa pagtuturo mo. Salamat po sa paalala mo na tunay ikaw ang Diyos na dakila na may lalang ng lahat ng bagay. At ang iyong mga nilalang, Panginoon, ay tunay nagpapakita. Walang palya at walang tiil. Naghuhumiyaw na merong Diyos na dakila, makapangyarihan at mapagmahal na lumalang sa lahat ng ito. Lord, I pray nawa marami pa pong tao ang makakilala sa iyo. Hindi lamang ang magkaroon ng impormasyon, kundi tunay na magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Nawa, Panginoon, naming hiling na ikaw na nagbigay liwanag sa aming mga puso at kaisipan isang araw upang kami ay maligtas. Lord, I pray, nawa ngayong araw na ito ay gawin mo rin ito sa maraming mga tao, sa mga pangangaral ng iyong salita, hindi lamang sa iglesyang ito, kundi sa iba't ibang mga iglesia. Kumilos ka pong makapangyarihan at magligtas. Nawa, patuloy ka naming makilala pa. Karoon kami ng seryosong pagnanasa na ikaw ay lalo pa naming makilala. Tulungan at samahan mo kami sa mga pagpapatuloy ng aming pag-aaral sa mga susunod na linggo. Ingatan at samahan mo rin kami sa paghahanda namin sa pagsamba sa iyo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Muli ho sa ating mga kapatiran na sa mga bahay-bahay. Tayo dadako sa ating break time at after 20 minutes, 10 a.m., ay magsusimula po ang live streaming ng ating worship service. Well, Gab, pakipindot mo na yung finish.